I don't think he could have fouled Evangelista. Nasa unahan siya ni Evangelista. Tama, nakataligid siya rin. Alvin Patrimonio labang kay Wilmer Ong. Patrimonio with the right corner court jumper. Yes, meron pang foul. Ang dami talagang tira ni Alvin. Oh, you can see the variety of shots that Alvin has peppered the defensive player with. No? Totoo yan. At kaya nga hirap na hirap kung sino man ang naka-assign kay Alvin Patrimonio. He already has 22 points dito sa larong ito at may pagkakataon pa siya mula sa free throw line. Well, nakikita niya yung ikangay kakulangan sapagkat hindi maka-score yung import nila. Kaya sabi siguro ni Alvin Patrimonio. Larong basketball, yan ang numero 1 sports ng ating bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at saang mang sulok makakakita tayo ng basketball court. Wala ngang estado ng pamumuhay para makapaglaro ng basketball. Mahirap o mayaman, nakayapa ko na versus. Pag sinabing basketball, yan ang makikita natin sa bawat kanto ng Pilipinas. Marami nang liga sa bagong henerasyon ang binuo para paglaruan ng mga kabataang nangangarap. Pero maski marami na nga ang nagusbungang liga, iba pa din pag sinabing PBA, ang first professional basketball league in Asia at ang pangalawa sa oldest professional basketball league sa buong mundo sumunod sa NBA. Hindi na nga mabilang ang mga player na naging superstar sa PBA na pinapanood ng mga Pinoy tuwing hapon sa live coverage. Pero pag sinabing PBA, mabasa hanggang ngayon hindi pa din nabubura sa isip ng mga tao sa kapitan or Captain Lionheart ng PBA. Tara't kilalanin natin si Alvin Patrimonio. Alvin Dale Vergara Patrimonio, ipinanganak noong November 17, 1966 sa Quezon City sa Pilipinas. May edad ito ngayong 57 years old at may taas na 6'3". 10 taon pa nga lang mahilig na ito sa basketball, pero chess nga ang minahal nitong sport. Idol nga ni Alvin ng mga chess legend na si Bobby Fischer at Eugene Torre. Nag-aral ito ng high school sa Manila High School, pero pagdating nga ng college, ito ay nag-aral sa Mapua Institute of Technology. Because of his height and build, nanamana nito sa kanyang ama naglaro na din ito sa Mapua Cardinals sa NCAA. From 1983 to 1986, ito ay naging sentro ng Mapua Cardinals. Hindi man ito nabigyan ng kampiyonato ang Mapua sa NCAA, nasungkit naman ito ang back-to-back MVP in 1985 and 1986. Pagkatapos nito maglaro sa kolehiyo, naglaro ito sa Eco Shine Masters in the Philippine Basketball League or PBL na mas kilala ngayong PBA D-League. Nanalo nga ito ng 2 kampiyonato sa Eco Shine Masters noong 1986 and 1987. Pero nang na-disband ang team naglaro ito ng 2 conference sa Swift Hot Dogs and won again a title before joining the PBA. Pero bago pa man ito mapunta sa PBA, naisama na ito sa Philippine National Team kasama si sharpshooter Alan Kaidik. In 1988, Alvin entered the PBA. Direct hire nga ito ng Pure Foods. Dito ay naging kakampi nito ang mga batang-bata din noon na sila Rookie of the Year Jojo Lastimosa at Jericho Diniera. Naging kontrobersyal nga ang pagpasok ng team ni Alvin sa PBL na Swift sa PBA. Dahil nga naunang kunin si Alvin ng Pure Foods at sa kanila pa rin sana maglalaro sa Alvin kung nakapag-antay lang si Alvin umakyat sila sa PBA. Noong panahong iyon malaki na sa Pilipino ang 6'3", kaya pagdating sa PBA binaba ang posisyon nito sa power forward kumpara nung college at amateur days nito ni Alvin na ito ay sentro. Pagdating sa Pure Foods madaling gumawa ng pangalan ito. With his rugged physical play, punctuated with finesse maneuvers, combination with his matina idol looking soft-spoken, madali itong minahal ng mga fans. Naging trademark nga ni Alvin ang spin move to the low post, which he utilized to great effect due to his exceptional pivoting skills. In 1991 nga inoferan si Alvin ng tumataginting na 25 million pesos in 5 years. Pero tinapatan ito ng mother team nito na Pure Foods nang di hamak na mas malaki. Wag lang mawala ang isang patrimonyo sa Pure Foods. Kalaunan nga nahasa na din ni Alvin ang accurate 3-point shot, dahilan para mas lalong napahirapan ito ang kanyang mga katunggali. Bull strong sa ilalim, perimeter na perfect, inside offense, outside offense, naging madali nga kay Alvin ang lahat. Alvin was a complete package as years goes by.
Sa laki nga ng kontrata ni Alvin sa Pure Foods, sinuklian niya ito ng 6 na kampyonato. Ito ay nung 1990 Third Conference, 1991 All-Filipino Cup, 1993 All-Filipino Cup, 1994 Commissioner's Cup, 1997 All-Filipino Cup, at nung 2002 Governor's Cup. Idagdag mo pa ang pagkakasungkit nito ng 4 na beses na MVP. Ito ay nung 1991, 1993, 1994 at 1997. During his playing years nga, dahil sa kasikatan ni Alvin, hindi naiwasan ang pagpasok nito sa showbiz at mangilan-ngilan din ang nilabasan nito na pelikula at ilang endorsements. Tingnan din nga pala natin ang iba pang awards ni Kapitan. A 10-time PBA Mythical First Team, 1995 PBA Mythical Second Team, 3-time PBA Best Player of the Conference, 1993 PBA Press Corps Newsmaker of the Year, 1991 PBA All-Star Game MVP, 12-time PBA All-Star, PBA's 25 Greatest Players, PBA's 40 Greatest Players, 3-time PBA Scoring Champion, number 16 retired by Magnolia Hotshots, 2-time NCAA MVP, and 3-time PABL Champion. In 2004, after 16 years na paglalaro sa prangkisa ng Pure Foods, Alvin announced his retirement. In 2016, Patrimonio was tapped by NU Bulldogs as part of coaching staff. And in 2011, Patrimonio was inducted to the PBA Hall of Fame. Ngayon nga ay si Alvin ang tumatayong team manager ng Pure Foods na mas kilala ngayong Magnolia Hotshots. Alvin's legacy is one of dedication, leadership, and inspiring a nation. One of the most beloved players in Philippine basketball. Isa sa pinakamagaling na power forwards na hindi mabubura sa kasaysayan ng PBA. The Captain, Alvin Patrimonio.